Ano ang dahilan at naparito kayo ni Don Fernando? Nanay, kailangan nyo na isalin sa akin ang titulo ng lupang ito. Anong pinagsasabi mo, Veronica? Nakikita mong buhay na buhay pa ako. Gusto mo na agad kuhain ang lupang ito. Huwag kang mag-alala, anak. Sa inyo ni Jose, mapupunta itong lupa kahit na anong mangyari. Sana may mahuli tayong mga isda, anak, para may dagdag pang ulam tayo mamaya. Nakakasawa na kasi yung puro gulay at saging. Aba, tuwang-tuwa ka talaga sa pusa na inampun ng lola mo, ha? Mamaya pakainin natin siya ng isda. Siguradong paborito nila yon. Dito lang pala kita makikita. Dahil sa'yo, nagkagulo-gulo na ang buhay namin, lalo na ng kakambal ko. Bakit ang layo ng narating ko? Kanina pa ko umaga naglalakad pa uwi. Nagugutom na tuloy ako. Ano yun? Ang bango. Parang may masarap na pagkain akong naaamoy. Sakto, makikikain muna ako. Napakaganda talaga ng lugar na to, hindi nakakasawang balik-balikan. Gusto mo ba maligo, Jose? Sige, diyan ka lang sa gilid ha, huwag kang susunod sa akin. Maglaro lang kayo ni Mingming. Dito lang ako, anak, sa malapit. Bakit parang yung batang yun ang naaamoy ko na mabango at parang gusto ko siyang kainin? Ay, bahala na nga. Tol, ikaw ba yan? Ay, aswang! Huwag kang lumapit sa akin. Subukan mo lang akong kainin, bugbog, sarado ka talaga sa akin. Anong nung pinagsasabi mo dyan? Bakit kita kakainin? Ano, ako aswang? Oo, loko ka. Ano kasi pinagkakain mo, kaya tignan mo itsura mo. Wisit na yan. Sinasabi ko na nga ba, parang may mali doon sa kinain kong lechon, kaya pala parang lumakas biglang pang-amoy ko. Oh, wag mo akong kakainin, ha? Bakit kita kakainin? Ang baho-baho mo! Doon ako sa batang yun nababanguhan. Mabuti naman kung ganun. Sakto kasi yung tatay nun yung nagbenta kay boss ng itim na baboy. Alam mo na plano natin? Ang bango-bango naman itong bata, gusto ko nakagatin. Akin na nga yan. Ibibigay pa natin to kay boss. Anak! Jose! Nasaan ka na? Kanina pa ako naghahanap. Dapat hindi siya makakalayo sa lugar na to. Pwera na lang kung may kumuha sa kanya. Wisit! Inabutan pa ng gabi dito sa gubat. Eto na naman tayo. Bahala ka sa buhay mo. Ano nung oras na? Bakit kaya hindi pa rin sila umuuwi? Sabi niya manghuhuli lang sila ng isda para may pang-ulam kami. Sana naman walang nangyaring hindi maganda sa kanila. Teka, parang si Rodel yun. O anak, anong nangyari? Anong oras na eh? Tsaka asan pala si Jose? Bakit di mo kasama? Yun nga po, ma. Kanina ko pa siya hinahanap. Parang may kumuha sa kanya dun sa gilid ng ilog. Ang sama-sama naman nila kahit bata hindi nila pinatawad. Ma, kasama namin to si Mingming kanina eh. Ma, parang may tinuturo sa akin si Mingming. Susundan ko siya, baka alam niya kung nasan si Jose. Sige anak, mag-ingat kayo. Hindi ako matutulog. Hihintayin ko pag uwi nyo. Yung bata pala na iwan ko, baka mamaya kainin ng kalbong yun. Kanina pa naman siya nababanguhan dun. Ay bahala na nga, kesa naman ako ang makain ng kalbong aswang na yon. Bakit nagliliwanag ang unggoy na yon?
Teka, parang unti-unti siyang lumalaki. Kakayanin ko ba to? May bantay ata ang batang ito. Ayoko na. Aalis na ko. Ano ba? Huwag mo na akong habulin. Hindi ko na nga ginalaw yung bata. Wisit, naabutan pa ako. Tol, ako to kakambal mo. Gumising ka. Huwag mo ko kainin. Anong pinagsasabi mo dyan? Tumatakas ako sa halimaw. Tsaka ayoko sa'yo ang baho-baho mo. Anak Jose, mabuti naman at ligtas ka. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung hindi kita makita. Salamat din sa'yo, Mingming, at natagpuan ko si Jose. Halika na, umuwi na tayo at nag-aalala na ang lola mo sa'yo. Salamat sa Diyos at nakauwi na kayo anak at apo ko ng maayos at ligtas. Buti walang masamang nangyari sa'yo, Jose. Oo nga po, Ma. Oh, mukhang nagutom si Mingming. Halika, pasok na kayo sa loob, baka nagugutom ka na rin anak.